Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, may bagong development po rito sa kaso ng siklista at saka yung nagbunot ng barel. Ngayon, ito, sinampa na siya ng reklamo. Panoorin natin itong balitang to. Tumayo ng complainant sa asunto ang ilang pulis Quezon City laban sa dati nilang kabaro na nanakit at nagkasapa ng baril sa nakaalitan nitong siklista. Ngayon dahil sa ginawa ni PNP Chief Acorda, lumakas ang loob ng mga ibang pulis na tumistigo laban dito sa nagbunot ng baril na to sa siklista. So maganda, good job yan para sa PNP sa ginawa nyo. At lalakas ang loob ng siklista nito na meron siyang kakampi. Kasi base dun sa unang mga report na nalaman natin na parang parang tinakot pa to ng ibang pulis na pinagpuntahan nitong mga kakilala nitong suspect na to. Sa investigasyon, hindi raw ito ang unang beses ng panunutok ng baril ng pulis na na-dismiss sa serbisyo. Nakatutok si Di na pala to yung unang beses, kaya parang na-dismiss. Kaya nga, diba sabi ko dun sa unang video ko, ex-police to. So, yun pala, dismiss pala to. At hindi na pala to yung unang beses na ginawa niya tong kalokohan niyang to. June Veneracion. Dahil tumangging magsampa ng kaso ang siklista na sinaktan at kinasahan ng baril ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Mga pulis Quezon City ang tumayong complainant sa reklamong alarm and scandal laban sa kanya. Ang pagbunot sa publiko ng baril na yon, pagkasasaharap ng isang tao na nakikita ng maraming tao na nasa Quezon Avenue ay alarm and scandal. Sinuspende naman ng Land Transportation Office ang driver's license ni Gonzales at ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, maaaring maging permanente ang pagbawi ng kanyang lisensya. Depende sa kalalabasan ng investigasyon. Pero tingin ko dapat talagang suspendin yung lisensya nito eh. Hindi na dapat itong nagdadrive kung mahinti ng ulo nito. Paano kung iba pa, di ba? Medyo sabihin natin makatapat to ng medyo loko-loko rin at may dalang baril. Hindi nagkabaril na doon. Mas marami pang madadamay. Di ba? Dapat talaga to tanggalan na to ng lisensya ng baril, tanggalan na rin ng lisensya magmaneho. Nauna na ring binawi ng PNP ang kanyang lisensya ng baril. Lumabas sa record ng Philippine National Police na panunutok ng baril din pala ang naging bitya, kaya tuluyang na-dismiss sa serbisyo si Wilfredo Gonzales noong June 2018. Nakikita natin, based on the record, yung propensity niya talaga. Pinirbahan ni dating PNP Chief Oscar Albayalde ang dismissal order ni Gonzales dahil sa grave misconduct. Noong panahon ko, minadali namin lahat yung mga may kaso. Parang this is part of the cleansing program ng Philippine National Police noon. Isa si Attorney Raymond Fortun na naglabas sa social media ng video ng pangyayari. Umaasa siyang magbabago ang isip ng siklista at magpa siya itong magsampa ng kaso. Pa din yung loob ng Tingnan niyo yung reaksyon ng siklista nung nakita nagkasa ng baril. Diba? Tingnan niyo uli Fortun na naglabas sa social media ng video ng pangyayari. Umaasa siyang magbabago ang isip ng siklista at magpa Ngayon, tingnan nyo bila siyang napatupi ito nung nakita ng nagkasa na to ng baril yung suspect na to siya itong magsampa ng kaso. pa din yung loob ng pamilya nila na hindi ituloy yung pagsampa ng kaso. And I am still hopeful that in the next coming days that there will be other people who will come out from government saying that they would want to support itong siklista na ito. Sinabi naman ni Police Brigadier Sana nga na naintindihan natin yan syempre. Ang makakalaban niya rito ex-police. Alam naman natin pag police ang makakalaban mo sa ganyang sitwasyon, medyo mas gusto mo na lang manahimik para syempre sa safety na rin ng pamilya mo, sa safety mo, lalo na kung nagtatrabaho ka at nagbibisikleta ka lang naman papasok ng trabaho. Siyempre, di ba paano, mapapraning ka na anytime. Baka isipin mo anytime, pwede may tumumba sa'yo dyan. Di ba, pag tinuloy mo yung kaso. Pero base dun sa mga nalaman ko rin, sana, sabi nila, kahit naman sino pwedeng mag-file ng complaint laban dito sa ex-police na to. At ang alam ko, itong si Attorney Fortun, isa sa mga magsasampa ng kaso, maliban pa dun sa ibang mga pulis na tatayong witness
or magsasampa rin ng kaso laban dito sa suspect na to. General Nicolas Torre III na hindi umano pinwersa at hinaras ng siklista ng dali nito sa QCPD Station 11 makaranang insidente. Taliwas raw sa sinabi ni Attorney Fortune. Nanindigan siyang iba ang nakita niya sa CCTV footage sa loob ng istasyon. Nagkamayan sila, inakbayan ni siklista, si Mr. Gonzales. And I would like to believe na naghiwalay sila ng walang samaan ng loob. Subuko si Gonzales. Pwedeng ganun, o sabihin natin nakita sa CCTV na walang samaan ng loob sa part nito. Pero sa part ng siklista, siyempre, magpupretend ka lang na wala na. Sige, tapos na to. Dahil siyempre, gusto mo nang umuwi. Ayaw mo nang masangkot sa dahil pulis nga to, may baril. Siyempre, maraming tatakbo sa isip mo. Base nga doon sa kwento ni Attorney Fortune, gutom at pagod na rin tong siklista. Siyempre, iniisip na lang niya na gusto niya nang umuwi para matapos na. Siya na yung magpapakumbaba para matapos lang. Diba? Tuloy natin. Tali sa QCPD nung linggo at saka siya inharap sa media. Ang hindi nagustuhan ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ay ang tila special treatment dito. Diba, yan nga napansin ng mga netizen yung parang may special treatment. Tingnan nyo na lang yung pagkakaupo pa, nasa magandang upuan pa, andyan yung walang nakapaligid na ibang pulis. Diba, parang makikita mo, parang general pa nga ang datingan nito eh. Napaimbestigahan niya na ito sa Directorate for Investigation and Detective Management. Kung ang kapulisan ay mismong makikita na sila ang nagbibigay ng insinuations that we are protecting this kind of actions, medyo hindi maganda. And we will not tolerate it. Ang special treatment, ina-allude sa akin eh. The guy is a retired policeman or dismissed policeman. NCO, way below my salary grade. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. So, marami pang lumalabas na mga interview dyan tungkol dito sa nangyaring to. Pero ang pinaka-bottom line lang naman nito eh. Once na nasa kalsada ka, lamig lang ng ulo. Huwag nang pairalin yung init ng ulo. Gaya nga sinabi ni Banat Bay nung nakarang video niya, pikon talo sa kalsada. Pag napikon ka't na video ka, uulitin naman uli. Sa panahon ngayon, nagkalat na ang camera, hindi lang mga CCTV. Pati mga ordinaryong tao ngayon may cellphone na, may pang video na. So, wag kang gagawa na anumang pwedeng eksena sa kalsada na pwede mo ikasira. So, sa ngayon po, yan lang po at maraming salamat po. Sa atin, sa Pilipinas, pagka merong mayaman o di kaya nasa kapangyarihan, di ba alam natin na nadadaan sa palakasan. Alam nyo, ako nga, may hinala nga ako kay Sir. Dun sa, mataas ang posisyon nito sa tingin ko. Pero gayunpaman, ginawa ninyo, Sir, ang inyong sinumpaang tungkulin na i-revoke ang mga irresponsableng gun owner.